At ngayon, samahan ninyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, bilang ating scripture reading. Efeso, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 16 ang ating babasahin. At ang ating magiging susing talata ay nasa talatang 1, verse 1. Ganito ang sabi, o isundan po ninyo ako ng inyong paningin sa inyong mga Biblia. Efeso Kapitulo 4. Kaya ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyong itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kapamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihin, umakyat siya, anong ibig sabihin ito? Kundi siya'y bumabaril sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Nagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga kapusuhan sa paraang mapandaya. Hindi umahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat likid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Uri ng pagkabasa ng Kanyang salita. At ang ating susing talata muli ay nasa verse 1. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, mamaya at habang ating isinasagawa ang banal na hapunan ng ating Panginoon, ay muling ipinapaalala po sa atin ang dakilang katotohanan ng ating pananampalataya. Ano yun? Na tayo ay mga tinawag ng Diyos, hindi dahil sa ating nagawang kabutihan o maraming mabubuting gawa, kundi tayo tinawag dahil lamang sa Kanyang walang hanggang biyaya. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, partikular nga dito sa ating susing talata, sa chapter 4, verse 1, sinasabi niya riyan, sinabi ni Pablo, kaya ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Mula roon, mula rito sa ating key verse ay nabuo natin ang ating paksa. At ang ating paksa na pag-aaralan ngayon ay ito, mamuhay ng karapat-dapat sa panawagan ng ating maawaing Diyos. Sa
sa mga katangian ng Diyos na siya ay maawain. Ngayon, ang unang tanong rito ay, ano po ba ang ibig sabihin ng pagkatawad na ito? At ang sagot, at dito natin nabuo ang ating unang punto. At ang unang punto ay ito'y nakaugat sa biyaya at awa ng Diyos. Yan ang ating una na punto, ito'y nakaugat sa biyaya at awa ng Diyos. At ang pangalawang tanong rito na ating makikita at mabibigyan ng kasagutan ay ano ang picture? Ano ang hitsura? May pagbanggit ko. Medyo hirap ako sa H. Hitsura ng pamumuhay na karapat-dapat dito. Yung sagot roon ay ginawa nating pangalawang punto. Sagot, ito'y may kapakumbabaan, may kaamuan, at may pagpapakita ng awa sa kapwa, kahabagan sa kapwa, lalo na sa kapatid mo sa Panginoon Jesucristo. Tuhayan natin ang una, ito'y nakaugat sa biyaya at awa ng Diyos. Na sa mga naunang mga chapter ng Book of Ephesians, pinaliwanag po rito ni Apostol Pablo kung saan talaga nakaugat ang ating pagkatawad. Kung ating babasahin o lilipat ang ating mga Biblia sa chapter 1, partikular sa verse 4, sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso na tayo'y pinili ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Ngunit, pinili tayo hindi dahil tayo'y mas mabuti sa ating katabi, mas mabuti sa ibang tao, kundi tayo'y pinili ng Diyos, mga kapatid, sa kabila ng ating pagiging makasalanan. And that's grace. That's the amazing grace of God. At sa chapter 2, verses 1 to 3, doon po ay malinaw na inilalarawan ang ating dating kalagayan. O yung ating dating pamumuhay, yung ating dating pagkatao, na tayo'y mga patay sa ating mga pagsalangsang o mga pagsuway o paglabag sa kautusan ng Diyos. Sa mga kasalanan, lumalakad tayo ayon sa takbo o impluensya ng sanlibutan ito. Baga sa atin, wala pang antithesis. Sumusunod tayo sa pagnanasa ng laman o sumusunod tayo sa pita ng laman. O kung ating titignan mabuti o uunawain mabuti ang mga talatang iyan, sa madaling salita, masasabi natin na wala tayong kakayanan, wala tayong abilidad upang tayo ay makaligtas sa pukot at galit ng banal na Diyos. At hindi tayo makakalapit sa Kanya. Dati, hindi natin siya hinahanap. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Pablo, siyang mababasa natin sa verse 4. Chapter 2, verse 4. Sabi roon, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa. Now listen, hindi natin mabuti. Ngunit ang Diyos
palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. At kung babasahin niyo sa verse 4, makikita natin na sabi, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Ang ating tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang isang kamangha-mangha na makikita rin natin rito, at siyang dapat rin nating maunawaan sa ating pag-aaral o sa ating kalagayan ngayon, na ating makita sana na hindi tayo inantay ng Diyos na magsisimula bago niya ipadala ang kanyang kaisa-isang anak. Sa halip, habang tayo ay patay sa kasalanan, patay sa ating mga pagsalangsang o pagsuway, mga paglabag, isinugo ng ating Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, binuksan sa atin ng Diyos ang daan ng kaligtasan. Yan ay para sa atin ng mga makasalanan. Kaya sa verse 8, napakaganda ng verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Ipinapaalala sa ating mga kapatid ang mahalagang katotohanan ito. Ano sabi ron? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Well, katunayan, hindi lang po yun. Ika nga, but wait, there's more. Na pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa kanang luklukan ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, pinadala niya ang kanyang ipinangako. Pinadala ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang ipinangako sa kanyang mga alagad, sa ating ng mga mananampalataya, ang kanyang banal na Espiritu, the Comforter. Ang banal na Espiritu na siyang bumuhay sa ating kaluluwang patay dahil sa ating mga kasalanan o pagsuway. Sabi doon sa verses 5 to 6, Ephesians chapter 2 verses 5 to 6, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Ano sabi? Binuhay niya tayo kay Jesucristo. At tayo'y muling binuhay na kasama niya. At pinaupong kasama niya sa sangkalangitan dahil kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, ang banal na hapunan ko, listen, ang banal na hapunan ay larawan ng malaking kahabagan ng Diyos sa atin. Sa atin na mga hindi karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga't labis ang ating pasasalamat sapagkat pinili tayo ng Diyos.
Pili tayo upang tayo'y kanyang hanapin at upang tayo'y kanyang iligtas. Christ, He came to seek and to save that which was lost. Kaya sa ating pagkuha ng tinapay at pagkuha ng alak mamaya, na siyang iaabot sa atin ng ating mga elders, gawin natin ngayon. Mapuno tayo ng mga kapatid ng pasasalamat. Mapuno tayo ng pagpapakumbaba. Kaya papasok tayo sa ating ikalawang punto. Ang sabi, anong itsura ng pamumuhay na ito? Pangalawa, ito'y may kapakumbabaan. Ito'y may kaamuan. May pagpapakita ng awa sa kapwa. So malinaw na sa atin, mga kapatid, na ang ating pagkatawag ay bunga ng biyaya ng Diyos. Muli yung tanong sa atin kanina, at dito nga sa ating pinag-aaralan, anong siyang makikita natin na pamumuhay dapat ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano. Yun nga, sinabi ni Pablo sa ating scripture reading kanina sa chapter 4, Ephesians chapter 4, verses 2 and 3, sinabi diyan ni Pablo na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. May pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Mga kapatid, ang ibig sabihin ito, ang pusong tunay na nakaranas ng malaking biyaya ng Diyos sa daan natin ay mayroong puso maawain. Sana maliwanag yun. Ang taong o ang mananampalatayang nakilala niya o naunawaan niya na siya ay pinagkalooban ng malaking biyaya ng Diyos. Meron siyang puso na maawain sa kapwa. Hindi siya mapagmataas o hindi siya mayabang, kundi siya ay mapagpakumbaba. Hindi siya mapanumbat sa kahinaan. Hindi siya mapanumbat sa kakulangan ng iba, kundi siya'y matiyaga sa pagpapalakas. Matiyaga siya sa pagpapalago. Matiyaga siya na nagtutuwid. Matiyaga siya na nagtuturo. Matiyaga siya na nagbibigay ng disiplina kung kinakailangan. Yun ay para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi siya bulag sa kasalanan. Hindi siya ay marunong pumilala ng malaking kaibahan ng kahinaan o kakulangan sa kasalanan. Alam niyo, ang isang tunay na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yan agad-agad humuhusga sa kanyang kapwa. Malinaw ba yun? Ang tunay na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya agad-agad o basta-basta humuhusga sa kanyang kapwa. Bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat alam niya kung gaano kalaki ang kanyang sariling kasalanan sa harapan ng Diyos. At alam niya rin kung gaano kalawak
ang biyaya ng Diyos na kanyang tinanggap. Halimbawa, kung si Elder, napansin niya na bihira ng makadalo si kapatid. Dahil kasi napaka-aktibo na naglilingkod ito noon. Gulat siya kasi nagbago. Sa halip na kaagad pagalitan ni Elder si kapatid, o sabihin niyang, kapatid, ano nangyari sa iyo? Kapatid, parang yata nanghihina ka na sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ginawa niya, ang ginawa ng Elder, nag-decision siya, kasama ang iba pang elders at si pastor, pati, sabihin na natin, kasama si Deacon, na dalawin ang kapatid na ito. At doon niya nalaman, o doon nila nalaman na ang kapatid pala na ito ay nagsusumikap na magtrabaho. Magtrabaho hanggang linggo. Ng hating gabi, marahil. O madaling araw. Anong purpose niya? Ito'y upang masuportahan niya ang kanyang pamilya. At iyon pala ang dahilan kung bakit hindi siya makadalo sa gawain ng Diyos. Siya ay, sa madaling salita, siya ay napupuyat pala. Na sa halip na pagbusga, nagpakita si Elder ng pagtunaw. Kanyang ipinanalangin ang kanyang kapatid. At siya ay nagbigay ng matalinong pagpapayo o ng sound advice at ng, of course, konkretong tulong sa sitwasyon ng kapatid na ito. Na dahil dito, muling na-encourage si kapatid. At siya'y unti-unti na nakabalik sa aktibong pagdalo niya sa mga gawain ng Diyos. So, ganito po sana, ganito po dapat ang puso ng isang lingkod ng Diyos. Lahat tayo, hindi lang ang mga elders o ang mga office bearers, lahat tayo, hindi tayo mapagmataas, hindi mayayabang. Nais ko sabihin, hindi mayayabang ang mga Reformed believer ng First Reformed Church of Bulacan. Kundi ang bawat isa, ang bawat confessing members, ang bawat office bearers ay mapagmalasakit sa kanyang kapwa. Na kung tayo'y tunay na lumalago sa pananampalataya, mas nagiging mapagtiis tayo sa kahinaan ng iba. Mas nagiging mapagtiis tayo sa kakulangan ng ating kapwa. Hindi ibig po sabihin na pinapalampas. Hindi po ibig sabihin na hinahayaan natin si kapatid. O hindi po ibig sabihin na tinotolerate natin ang kanyang kasalanan. Na para bang hindi na tayo nagpa-practice ng Kristiyano disiplina. O hindi rin po ibig sabihin na iko-kompromiso natin kung ano ang tama. Kundi ang ipinapakita sa atin rito, mga kapatid, dapat tayong matuto na tumanaw sa ating kapwa sa pamamagitan, sa pamamagitan ng mata ng biyaya ng Diyos. Mata ng biyaya ng Diyos. Katulad, iyan
pagtingin sa atin ng Diyos. Maging gaya natin, maging likas sa atin. Kung ano yung pagtingin ng Diyos sa iyo, yun ang mag-manifest, mahayag na maging pagtingin mo sa iyong kapwa. At makakatandaan natin, mga kapatid, na ang Kristiyano lumalago sa pananampalataya ay hindi na madaling mainis. Linaw ba yun? Yung sinasabi nun sa verse 31 to 32 eh. Kung iyong babasahin sa chapter 4, sabi ron, iwasan na yun. Lahat ng pait, galit, buot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin. Pati na lahat ng kasamahan. At maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyong Diyos ay Kristo. Hindi na rin ikaw yung madaling magalit o maghusga. Sapagkat nauunawaan natin, nauunawaan mo na ikaw rin ay mahina. Hindi ka forever malakas. Or sabihin mo lang, malakas ang iyong pananampalataya. Tayo rin. Araw-araw nangangailangan ng malaking biyaya ng Diyos. Ako rin ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Araw-araw. Ating mga officer, ating mga elder, deacon, pastor, sila'y araw-araw na nangangailangan ng biyaya ng Diyos na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Hindi sila araw-araw na malakas. Sa isang Kristiyano, marunong siyang maghintay. Maghintay sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ating Panginoon, na hindi rin agad-agad na sumuko sa atin. Hindi ang ating Panginoon araw-araw na nagtatiyaga sa atin. Tulad na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ng Diyos. Na sa gayong paraan, mga kapatid, tayo ngayon ay nagiging larawan ng malaking kahabagan ng Diyos. Habag na una natin tinanggap sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sapagkat ang totoo, hindi naman natin kayang magpakita ng tunay na habag kung hindi muna natin ito naranasan. Diba? At ang mga nakaranas ng habag na iyan, dadala yan sa kanyang kapwa. Yung habag na yun, saan ba natin nakita yun? Saan natin nakita o nahayag sa atin ang malaking habag na iyon ng Diyos? Nakita natin yun sa krus ni Kristo. Doon ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang napakalaking biyaya sa atin. Ano sabi ng Romans? Na bagamat tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya ngayon, bilang mga tumanggap ng malaking
Kapag ng Diyos na ito, tinatawag tayong maging daluyan dito sa iba, sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Di lang yun, maging sa mga taong nakapaligid sa atin, sa ating mga kakilala ng mga unbelievers o mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Kristo. Maging sa loob ng ating mga tahanan. Maging daluyan tayo ng habag na ito na naranasan natin mula sa Diyos, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaeskwela, sa ating mga kapitbahay, sa maraming tao na nakapaligid sa atin. Sa aking pagtatapos ng sermon na ito, sa mahalagang tanong, dapat natin maunawaan. Ang tanong na sino ang karapat-dapat ngayon sa hapag ng Panginoon? Sino? Ang sagot, hindi po ang mga perfecto. Hindi ang mga perfecto. Kundi ang mga makasalanang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa mga tinawag ng Diyos habang sila'y patay pa sa kanilang mga kasalanan, sa mga tinubos ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, sa mga binuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ngayon ibinigay sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Sila ang binigyan ng karapatan ang maging kabahagi sa banal hapunan na ito. At atin din isaalang-alang ngayon para sa anong dahilan itinatag ng Panginoon ang kanyang hapunan sa makatuwid upang gawin natin ito sa pag-alaala sa Kanya. Ngayon matapos ang paraanang ito, ating alalahanin siya sa pamamagitan nito. Una, na tayo ay may pagtitiwalang nakapipiyak sa ating mga puso na ang ating Panginoong Jesucristo na sinugo ng Ama sa sanlibutan, na Kanyang tinamo ang ating laman at dugo, na Kanyang pinasan para sa atin ang puot ng Diyos mula sa pasimula ng Kanyang pagkakatawang tao hanggang sa dulo ng Kanyang buhay sa lupa. At Kanyang isinakatuparan para sa atin ang buong pagsunod sa banal na kautusan at katwiran, lalo na nang ang bigat ng ating mga kasalanan ng puot ng Diyos ay piniga mula sa Kanya ang madugong pawis sa atin. Na dito siya iginapos upang tayo ay palayain sa ating mga kasalanan, upang matapos siyang magdusa ng di mabilang na mga paratang, upang tayo ay hindi na maguluhan, na siya ay walang salang hinatulan ng kamatayan, upang tayo ay mapawalang sala sa hatol ng Diyos, oo, na siya ay nagdusa sa kanyang pinagpalang katawan upang mahapako sa krus, upang ikintal dito ang sulat kamay ng ating mga kasalanan, at pinasal din niya ang sumpa na para sa atin, upang tayo ay pustusin ng kanyang mga pagpapala, at nagpakababa sa kanyang sarili hanggang sa pinakamatinding paratang at mga sakit ng impyerno, kapwa sa katawan at kaluluwa, sa krus, nang tumingis siya na may malakas na tinig. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Upang tayo ay matanggap ng Diyos, huwag niyang pabayaan. At sa kaulihiyan, tiniyak sa atin ng kanyang kamatayan at pagganap ng kanyang dugo, na siyang bago at walang hanggang tipan, ang tipan ng biyaya at pagkakasundo ng kanyang sabihin na ganap na. Sa ikalawa, at upang matibay na sa palatayanan na tayo ay mga kabilang sa tipan ng biyaya ito, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang huling hapunan ay lumangkot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at nagsabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa ganitong paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin.
Sa mga tuwid, sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinom sa kopa, dapat nga ninyong alalahanin at mangako. Paalalahanan at tiyakin ito na may pusong pag-ibig at katapatan sa inyo, na kahit pa nga kayo na marapat magdusa ng walang hanggang kamatayan, aking ibinigay ang aking katawan sa kamatayan sa krus, at dumanak ang aking dugo para sa inyo, at nakatitiyak na mapakain at mapalusog ang inyong mga nagugutom at nakuuhaw na mga kaluluwa sa pamamagitan ng napako kong katawan at dumanak na dugo tungo sa walang hanggang buhay. Gaya sa pagpuputol-putol ng tinapay na ito sa harap ng inyong mga mata at sa kopang ito na ibinigay sa inyo, at inyong kainin at inumin ang mga ito sa pamamagitan ng inyong mga bibig sa pag-ala-ala sa akin. Sa katunayan, tayo ay inanyayahan sa hapunan ito at lumapit bilang mga maruruming makasalanan na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan kapag hiwalay sa biyaya ng Diyos na napay Kristo. Ipinapahayag natin ang pag-asa ng kapatawaran at paglilinis doon sa ganap na pagsasakripisyo ni Yesu Kristo. Ibinibigay natin ang ating pag-asa ng buhay na walang hanggan sa ganap na pagsunod at katwiran. At buong pagpapakumbabang nagsisikap na talikuran ng ating mga sarili, ipako sa krus ang ating lumang pagkatao at sundin si Kristo bilang mga nagtatanlay ng kanyang pangalan. Tayo manalangin sa Diyos. Mahabaging Diyos at Ama, inihiling po namin sa inyo sa hapunang ito, kung saan inaalala namin ang mapait na kamatayan ng aming Panginoong sa Kristo, na kumilos kayo sa aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang buong layang maialay namin ang aming mga sarili sa iyong anak na si Yesu Kristo, upang ang aming mga nabibigatan at nagsisising puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mapakain at mapalakas ng kanyang tunay na katawan at dugo, tunay na ni Kristo mismo, at tunay na Diyos at tao, ang tanging tinapay na galing sa langit. Dalangin namin na hindi na kami mamuhay sa aming mga kasalanan, kundi si Kristo ay manahan sa amin at kami naman sa Kanya, upang maging tunay kaming maging kabahagi ng bago at walang hanggang tipan ng biyaya. Hindi namin pinag-aalinlangan habang panahon kaming magiging mapagbiyayang Ama, na hindi na isusumbat pa sa amin ang aming mga kasalanan, kundi pagkakalooban kami ng lahat ng pangangailangan ng katawan at kaluluwa bilang mga anak sa iyong inibig at mga tagapagmana. Biyayaan niyo rin po kami upang masaya naming pasanin ang aming krus, talikuran ang aming sarili, at ipahayag ang aming tagapagligtas sa gitna ng lahat ng aming paghihirap. May pananabik na hinihintay ang Panginoong Jesucristo, na babalik mula sa langit, na siyang magbabago sa aming mga namatay na katawan. Papalitan nito ang katawang tulad ng kanyang maluwalhating katawan, at ihahatid kami kasama niya sa panahong walang hanggan. Malugod din po kayo, Panginoon, na pagpalain ang mga elemento ng tinapay at alak, upang sa pagtanggap namin sa mga ito bilang pag-aalaala sa paghihirap at kamatayan ng iyong minamahal na anak, ay makabahagi kami sa pamamagitan ng pananampalataya sa katawan niyang napako sa krus at dugo niyang tumihis. Kalakip ang lahat ng kapakinabangang ukol sa espiritual naming kalusugan para sa ikaluluwalhati